Hello po mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Welcome back po muli dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing opinion, reaksyon at komento sa mga maiinit na usaping balita, usaping politika sa ating bansa. No? Shout out po ulit lahat sa inyo and may God bless us all. May God bless our country, the Philippines. And may God bless and protect the Marcos administration from the forces of Kampon ng Kadiliman and their minions. So, sa pag-usapan natin mga kababayan, itong inyong maingay na walang laman ng utak na Vice Presidente na tinawag na utak talangka. Crab mentality talaga, gutter politics, trapong-trapo, itong si Sara Putit Ursula Duterte. At ganun din po, tinawag po siyang fake news ng isang magaling na PCO USEC at Palace Officer Attorney Claire Castro. No, dito po nakakita ng katapat itong si Sara Putit Ursula Duterte na akala niya lahat na lang ng sasabihin niya ay walang kokontra. Nagagawa niya yan sa Marcos family. Pero hindi niya magagawa yan kay Attorney Claire. Dahil si Attorney Claire ay hindi mananahimik sa mga patutsyada, sa mga walang kwentang ngaw-ngaw ng isang utak talangka. Wow, it hurts. Baka na naman sasabihin ni Putit na iyon ay sarcasm. Ay, nako. Puro ang alam mo, sarcastic. Kasi bakit? Sarcastic ka eh. Mukha mo pa lang, mukha kang sarcastic na baboy. Eto po, unahin natin mga kababayan. Itong sinasabi ng sarcastic na baboy na inyong Vice Presidenteng Putit na angkan ni Ursula tungkol sa 20 pesos per kilo ng bigas na i-roll out ng Department of Agriculture through National Food Authority or NFA next week. Napag-aralan na po ito, nag-approve na po ang mga governors ng 12 Visayan provinces at diyan po yan i-roll out sa Visayan region, Western, Eastern and Southern Visayas. Okay, kaya ito binabakbakan na naman ng mga Duterte minions, mga kampon ng kadiliman. Ayaw nilang makita ng mag-succeed kasi bakit? Mamamatay yung naratiba nilang nasaan na ang 20 pesos per kilo ng bigas na sinasabi nilang ipinangako ng Pangulo. O ayan, ang naratiba nila nasaan na. O ngayon dumating na, ang naratiba naman ngayon ay bakit ang tagal at ito pang isang naratiba na sabi ng Putit na ito na utak talangka. Biruin mo no? Yung talangka at putit nagsama sa katauhan ng baboy na Sara Duterte. Ito po ang sabi niya no, tungkol diyan sa 20 pesos na binakbakan, no, binalikan ni Yusek Castro. Binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo ng bigas at magdududa ka dahil bakit Visayas lang? Hindi ba nagugutom yung mga taga Mindanao? Hindi na nagugutom yung mga taga Luzon? O, ayan. Yun ang naratiba niya, mga kababayan, ha? Bakit hindi na lang i-roll out sa buong Pilipinas? Alam mo, maganda, utak talangkang baboy na pusit, ha? Magpresidente ka. Para malaman mo yung pinagsasabi mo. No, kasi ikaw, puro ka na lang kontra. Wala ka namang nagagawa. Yan ay isang pilot, kaya nga tinawag na pilot program, bobo. Ngayon, pag nag-succeed yung pilot program, mga kababayan, i-roll out yan from Apari to Hulo, bobitang pusit, bobitang baboy. Ano ngayon ang banat ni Yusek Castro dyan? Ha? Hindi papalagan siya dyan, nakakita sila ng katapat mga kababayan. Kaya nga tinatawag nilang attack dog si Yusek Castro. Eh, ano naman tawag ni Yusek Castro sa kanila? Garapata. It hurts kung sa mga bahay, mga kahoy,
anay ang sumisira. Eh sino ang sumisira sa aso? Eh di garapata, mga maninipsip, mga lichis, mga maninipsip ng dugo. Yan po si Sara Duterte. Isa po siyang garapata na napakalaking anay na baboy. Ang tunay na leader at ang tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. I agree. Ito naman po, ito ay pilot program ng Department of Agriculture. Nag-agree po ang Visayan governors. Tinitignan muna kung effective. Nila nyo, nasa middle eh. Diba tama-tama lang, middle muna. Ha? Yung middle state muna ang kunin natin. And then if that succeed, then we can roll it out. Para alam natin. Hindi yung bigla-bigla mong nilunsad ng walang testing, ng walang pag-aaral. Bobo kasi ang baboy na pusit. Oo. Huwag sanang pairalin ang crab mentality. O baka hindi pa naintindihan ni pusit yan. Yang crab mentality, di ba? Nandun siya sa baba, ihilahin niya yung umaakyat na mga crabs. Wag ako muna, napag-iiwanan ako kasi bobo ako. Wag, hilahin ko pa baba, dito kayo sa baba. Ayaw ko dyan sa baba. Demonyo ang nandyan eh. Mga kababayan, di ba? Ayaw ko dyan sa baba, demonyo dyan. Dyan presidente si Pusit. Oo, pero mo tawagin kang crab mentality. Ito pa, at huwag maging anay sa lipunan. Tinawag na talangka at anay. Ang tindi nun, mga kapatid. It hurts. Talangka ka na, anay ka pa, garapata ka pa. Kung sinasabi niya na huwag magpabudol, tama po na huwag magpabudol dahil maaaring magamit na naman ito at masubutahin ng mga fake news. Correct. Gagawa ng fake news ang mga kampo ng kadiliman. Ang gagawin niya, halimbawa, bibili ng bigas, yung bukbok. Tapos sasabihin, ito po nabili ko, bukbok pala ang binebentang 20 pesos na bigas. Ganyan po yan. Gagawa sila ng istorya, lalaruin nila ito. Alam nyo naman ang mga minions ng kampo ng kadiliman, ganyan ang gagawin nila. Kaya inunahan na sila ni Yusek Castro. Alam niya na ang gagawin ng mga ito. Huling-huli na ang galawan ng mga fake news maker tulad ng mga DD at kampo ng kadiliman. Magpapanggap na buyers at ipapakitang hindi maganda ang bigas. O ayan, naunahan kayo. Nahuli ang galawan nyo. Huling-huli na ang galaw ninyo. Ay, wala na. Ngayon, kung magpapalabas kayo ng fake news, wala nang maniniwala sa inyo dahil naunahan na kayo ng magaling na Yusek at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Oh, sabog na sabog po ang leader ng Crab Talangka. Crab na talangka pa. Ang leader ng mga anay. Ang leader ng garapatang baboy. O next, ha? Puro quote card po ito, mga kababayan, ha? Ito pa sabi ni garapatang talangkang pusit na baboy. Meron akong pagdududa ha, na magbebenta sila ng 20 per kilo na bigas, pero hindi pang tao. Panghayop, murag lamay o murag lamay daw yung bukboken. Pag sinabi nating 20 per kilo ng bigas, yung pwede kainin ng tao, hindi mga baboy, hindi mga hayop ang mga Pilipino. Ay, binasag ulit siya dyan ni Attorney Claire. Oh, hindi porket mura ang bigas, sasabihin na panghayop ang nasabing bigas. Ang ibebentang bigas ay yung bigas na nabibili ngayon sa halagang 33 pesos. Uy, pahiya na naman ang kupal. Kapag sinabi ni naman na ito ay panghayop na bigas, minamalit natin ang mga farmers natin na nagbebenta sa NFA sa ating gobyerno. Correct, I agree. Minaliit niya ang mga farmers. Minaliit niya ang NFA. Minaliit niya ang Department of Agriculture.
minamaliit niya ang gobyernong Marcos. Eh bakit? Kasi tingin niya malaki siya. Oo, malaki siya. Malaking baboy siya. Malaking baboy siya o malaking anay na baboy siya sa gobyernong Marcos. Biruin mo, siguro ito, bumili ito kasi pagkain niya yun eh. Di ba mga kababayan, nagets nyo? Oo, bumili siya. Bumili siya ng murang bigas kasi pagkain niya eh. Hindi po pagkain para pantao, hindi tao. Ha? Tulad niyang hayop. O bakit? Crab mentality. O di ba? Talangka. Anay. Ha? Garapata. Baboy. O sa kanya nagmula yung baboy eh. O di ba sa bunganga niya nagsimula yung baboy? O siya yun. Nakatikim siya ng pagkaing baboy kaya alam na alam niya. O baka yun. Pero itong ibebentang 20 pesos na bigas ay yung klase niyan ay yung halagang 33 pesos. O yung 33 pesos bukbukin ba? Bibili ka ba ng 33 pesos per kilo ng bigas na bukbukin? O para lang yung kay Putit, pagkaing baboy eh tulad niya. O di ba? Basag na basag siya. Pahiya siya. O ngayon baka balikan niya si Yusek Castro. Ha? Babalikan niya talaga si Yusek Castro mga kababayan. Ano po ang sabi niya? Hindi rin papatalo si Pusit kasi pangalan niya. Galit na galit yan. Pag binabanggit mo ang pangalan niya, sinabi niya yan kay Trillanes, do not utter my name. Kung hindi, mananagot ka. Di ba? Sacred daw yung pangalan niya. Sara Duterte. O, baboy. What you think when you heard the name Sara Duterte? Give me a one word. Ano? Pig. Ano? Lich. Ano pa? Crabs. Do you have crabs? Nuggets ninyo? Nuggets ninyo? Do you have crabs? Oh, it hurts. Ang takit-takit. Ang takit-takit. O sige, mang-asar ka. Aasarin ka din namin, di ba? Fight fire with fire. Hindi na po pwede. Namimihasa eh. Spoiled brat. Feeling niya siya lang ang may karapatang mang-insulto. Feeling niya siya lang ang karapatang manghusga ng manghusga, manglait. Palibhasa yung nilalait niya na si Pangulong Marcos at ang pamilya nito tulad ni FL ay hindi sumasagot, pinagbibigyan siya. Pero hindi po. Tulad ni Attorney Claire, tulad ng mga Marcos supporters. Ako po Marcos supporter dahil ang administrasyong ito ang aking sinusuportahan. Di po ba? Pero hindi naman tayo bias. Pa may magawang mali ang administrasyong ito, babatikusin natin. Pero dito po, maling-mali dito ang baboy ninyong Vice Presidente. Ang garapatat anay at talangkang utak ninyong Vice Presidente. Gumagawa na po ng tama ang administrasyong ito. Pilit na tinutulungan yung mga nasa mababa. Sa palagay mo ba, ang tutulungan ng gobyerno ay yung may pera at mayayaman na tulad ninyo? Ilan lang kayo? Less than 1% lang ang mga mayayaman sa bansa. At kayo pa ang tutulungan. Ngayon may ginagawa ang administrasyong ito. Galit na galit kayo, bitter na bitter kayo. Bakit hindi ka nagpaka-bitter nung panahon ng tatay mo na ang ginawa ay puro pagpapatumba sa kapwa Pilipino? Hindi nga natupad yung mga pinagsasabi ng tatay mo eh. Ngayon, yung aspiration o sinasabi nyong pinangako na 20 pesos matutupad na. Ano pa ang hanas ninyo? Pagkain hayop? Bakit ang tagal-tagal naman? Bakit sa Visayas lang? Ano pa ang sabi niya? Baka daw po wala silang makukuha yung alyansa ni Pangulong Marcos na boto sa Bisaya. Kaya po desperate po sila. Kaya gagamitin nila yan para makaakit sila ng boto. Yun po yung insinuation niya. Really? Tanong mo kay tanong niyo po kay Governor Garcia ng Cebu. Sinong in-endorse ni na Governor Garcia? 'Di ba? Alyansa. So walang makukuhang boto ang alyansa sa Visayas, nek-nek mo. Okay, now, eto. Binakbakan niya si Yusek Castro. Dahil sa last name na Castro. 'Di ba galit siya sa Castro dahil kay Franz Castro. Ito po. Lahat naman tayo
biktima ng fake news, di ba? Oy, biktima ka ng fake news? Saan? Ikaw ang fake news peddler. Sa'yo nagmumula ang fake news. Alam nyo kasi, may experience na ako sa Castro na apelyido. O nasaan doon ang fake news ni Franz Castro? Nasaan? Biktima ka ng fake news? Nasaan? Yung si Franz Castro, wala talagang maayos na lumabas doon sa bibig ng babae na yan. O wala daw talagang maayos na lumabas sa'yo, Franz Castro. Patunayan mo. Ha? Ano ang lahat ng salita ni Castro na hindi maganda para sa'yo? O, di ba? Parang siya lang ang magaling, itong si garapatang talangkang pusit na baboy. Siguro, itong pinsan niya na si Claire Castro, kaya ganyan din siguro, baka galing lang sila sa isang puno. Oh, di ba? Pinsan daw ni Yusek Castro, si Franz Castro ng Teachers Party List. Galing daw sila, baka daw galing sila sa isang puno. Eh ikaw alam namin, galing ka sa puno ng mamamatay tao. Galing ka sa puno ng isang demonyo. Kaya alam namin kung ano kara mo. O di ba? The apple doesn't fall from the tree. Kung ano ang puno, siya ang bunga. O ano si Digong ngayon, nasaan? Di ba? Kaya ikaw yun, mga kababayan. O ngayon, anong sabi sa kanya ni Yusek Castro? Sa unang salita pa lang ni Vice Presidente, fake news na siya. Tapos sasabihin niya, biktima siya ng fake news. Eh siya nga yung fake news peddler, oh. Di ba tama tayo? Oh, yung sinasabi niyang biktima siya ng fake news, si Sara Duterte, pusit baboy. Eh siya nga ang nagpakalat ng fake news by telling in public na magpinsan si Claire Castro at Franz Castro. O ayan o, ang sabi dito, fake news na siya. Hindi po kasin, wala po akong relasyon kay Congresswoman Franz Castro. So, kung siya mismo ang nagpapalabas nito, galing sa bibig ng isang vice presidente, ang maling impormasyon na ako ay pinsan ni Congresswoman Franz Castro, hindi ba nakaka-alarma yun? Correct! Fake news peddler ang inyong BP Sara Putit, Garapata, Talangkang, Baboy, Ursula Duterte. Ang dami mga kababayan, no? Mga hayop, no? Talangka, crab mentality, garapata, anay, baboy. Fake news peddler, mga kababayan. O, sino ngayon ang nagsasabi ng totoo? Na na-fake news daw siya? Eh siya nga nagpakalat ng fake news, oh. Sinabi niyang pinsan ni Yusek Castro si Franz Castro. Wala naman pala. Nagkataon lang na magka-Castro sila ng last name. Wow! Diba? Tapos sasabihin niya, baka galing sila sa isang puno. Eh ikaw, kitang-kita naman na ikaw ay galing sa puno ni Digong Duterte. Oh, diba? Nasaan si Digong Duterte? Ayun, nakahiga sa dahig. Ilabas niyo ako dito! O kayo po, ano po yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.